Cole Swider pumirma na sa bagong team. Binitawan ng Lakers, Austin Reeves na link sa Celtics para kay Sam Hauser. At Josh Giddey matutupad ang demand pero parang sa Warriors mangyayari. Ang former sharpshooting forward ng Los Angeles Lakers na si Swider ay may bagong team. Maglalaro na siya sa ibang bansa matapos pumirma ng kontrata sa Turkish club na Anadolu Efes. Isa si NBA insider Mark Stein sa mga unang nagulat ng balitang ito. Nagsimula si Swider ng kanyang profesional na career sa Lakers matapos hindi mapili sa NBA draft. 3 taon na ang nakalilipas mula sa Syracuse. Nahati ang kanyang oras sa pagitan ng Lakers at ng G-League affiliate nito na South Bay Lakers. Sa isang season niya sa Lakers noon, 7 lamang ang kanyang nilarong mga laro. Sa mga larong iyon, nagtala siya ng average na 2 puntos kada laro, 1 rebound at 1 assists habang may shooting percentage na 33% mula sa field at 37% mula sa 3-punto range sa loob ng 6 na minutong paglalaro kada laro. Mas marami siyang oras na ginugol kasama ang G-League squad matapos ang 2022-23 season. Pinalaya ng Lakers si Swider nung huling bahagi ng taon na yon sa Hulyo. Makalipas ang ilang linggo, pumirma siya sa Miami Heat at kalaunan ay na-convert ang kanyang kontrata sa isang two-way deal. Noong off-season, pumirma siya sa Indiana Pacers ngunit na-waive bago magsimula ang NBA season. Noong kalagitnaan ng Pebrero, muling nakuha si Swider ng South Bay Lakers sa pamamagitan ng trade mula sa Motor City Cruise, ang G-League affiliate ng Detroit Pistons. Tinapos ni Swider ang season ngayong taon sa Toronto Raptors kung saan pumirma siya ng 10-day contract. Sa 8 laro kasama ang Raptors, nagtala siya ng average na 7 puntos, 3 rebounds at 1 assist. Na-waive siya ng Raptors noong Abril. Noong nakaraang summer, muling sumali si Swider sa organisasyon ng Lakers at naglaro para sa kanilang Summer League team. Ang kanyang pinakamahusay na laro ay sa pagbubukas na laban kontra Dallas Mavericks kung saan nagtala siya ng 22 puntos, nag-shoot ang 6 na 3-pointers, may 10 rebounds at 4 na free throws. Sa loob ng 3 NBA seasons, nagtala siya ng average na 3 puntos, 2 rebounds at 1 assist habang may shooting percentage na 35% mula sa field at 32% mula sa 3-point line sa loob ng 35 laro at 8 minutong paglalaro kada laro. Sa sumunod na balita naman, isang anonymous na executive ng NBA ang nagsabing inaasahan niyang makakakuha ng malaking kontrata si Los Angeles Lakers guard Austin Reeves kapag pumasok ito sa free agency. Ang kontrata ng 27 taon na si Reeves ay tumatakbo hanggang sa susunod na season na may halos $15 milyong na player option para sa susunod na taon. Ngunit naniniwala ang executive na maaari pa itong madoble kung susubukan ni Reeves ang free agency. Sa tingin ko makakakuha siya ng mahigit $30 milyong ayon sa executive sa isang panayam sa ESPN. Sa iba pang balita, inuugnay muli ang Lakers sa isa pang player habang naghahanap sila ng dagdag na lakas sa forward position sa pagkakataong ito kay Sam Hauser ng Boston Celtics. Ang pagkakaroon ng isang sharpshooter sa kanilang roster ay maaaring magbigay sa Los Angeles Lakers ng isang mahalagang karagdagan sa kanilang rotation na hindi lamang magdaragdag ng lalim sa kanilang lineup kundi magbibigay rin ng karagdagang firepower mula sa perimeter. Sa tulong ng ganitong uri ng player na may kakayahang magbukas ng opensa, magbigay ng spacing at mag-convert ng mga crucial na 3-point shots, mas lalaki ang tsansa ng Lakers na maging mas mapanganib sa offensive end. Bukod dito, ang pagkakaroon ng maaasahang shooter ay makatutulong upang mapagaan ang load ng kanilang mga pangunahing star at magbigay ng flexibility sa coaching staff pagdating sa matchups at game situations. Sa kabuuan, ang ganitong acquisition ay maaaring maging isang mahalagang hakbang patungo sa kanilang layunin na muling makabalik sa tuktok ng NBA at magtagumpay sa panibagong kampanya para sa kampyonato. Sa huling balita, si Josh Giddey ay naiuugnay ngayon sa isang nakakagulat na paglipat sa Golden State Warriors, isang galaw na maaaring yumanig sa buong mundo ng NBA. Ang Australiano ay kasalukuyang naghihintay pa rin ng kanyang susunod na kontrata sa NBA habang matigas ang paninindigan ng Chicago Bulls sa negosasyon ng isang malaking kontrata sa gitna ng isang tensyonadong off-season. Tinapos ni Giddey ang kanyang ika-4 na NBA season sa isang mainit na performance dahilan upang tumaas ang kanyang halaga bago pumasok sa restricted free agency.
Inaasahan ng marami na mag-o-offer ang Chicago ng kontratang nagkakahalaga ng $45 milyong kada taon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring konkretong offer at sinasabing hindi handa ang Bulls na gumastos ng ganoong halaga. Sa ngayon, hanggang $17 milyong lang daw ang kanilang iniaalok. At ngayon, sa isang nakakagulat na balita ngayong araw, lumabas ang mga ulat na maaaring makuha ni Giddey ang kanyang malaking kontrata, ngunit hindi sa Chicago kundi sa San Francisco. Ang Golden State Warriors ay kasalukuyang nasa deadlock sa negosasyon kay Jonathan Kuminga at lumalabas na may pag-uusap na maaaring magpalitan sila ni Giddey. Ayon sa mga opisyal ng Warriors, naniniwala silang maaaring bumuo ng isang nakakamatay na kombinasyon sina Giddey at Stephen Curry. Ayon kay NBA insider Jake Fisher, kasalukuyang pinag-uusapan na ang posibleng trade. Maaari kong iulat na may ilang mga teams nang nakipag-ugnayan sa kampo ni Josh Giddey upang ipahayag ang kanilang interes, sabi ni Fisher sa NBA livestream ng Bleacher Report. Isa na ang Golden State sa mga iyon, may interes sila depende sa kung paano aayusin ang mga detalye ng isang posibleng sign and trade sa pagitan ni Giddey at Jonathan Kuminga. Kung sakaling lumipat siya sa Warriors, madaragdagan ang kanilang roster ng isang versatile na ball handler at playmaker na may kakayahang kontrolin ng opensa at mag-distribute ng bola sa kanyang mga kakampi. Ang presensya ni Giddey ay maaaring magbigay ng mas maraming pagkakataon para kay Stephen Curry na maglaro ng off-ball, isang estilo kung saan siya ay lubhang epektibo, lalo na sa paggamit ng screens at paglikha ng space para sa catch-and-shoot opportunities. Sa ganitong setup, mas magiging unpredictable at fluid ang opensa ng Warriors na tiyak na magpapahirap sa mga kalabang depensa. Samantala, sa panig ng Chicago Bulls, makakakuha sila ng isang promising young talent sa katauhan ni Kuminga, isang athletic at explosive na scoring wing na may mataas na potensyal sa offense at maaaring lumago pa sa depensa. Ang ganitong uri ng player ay maaaring magbigay ng bagong enerhiya at scoring punch sa roster ng Bulls, lalo na kung patuloy na ma-develop ang kanyang skill set at consistency. Sa kabuuan, maaaring maging kapaki-pakinabang ang trade na ito para sa dalawang panig, depende sa kung paano nila mailalapat ang mga bagong piraso sa kanilang sistema. Kung matutuloy man ito o hindi, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Pero ang mga fan ng Warriors ay tila kumbinsido na gustong-gusto nila ang ideya ng tandem ni Giddey at Curry sa bagong season. Isa itong elite na acquisition. Sobrang lupit ng tambalan na yan kasama si Curry. Giddey gang, gawin nyo na to please. Iilang mga komento at reaksyon ng mga fans kung magsasama ang dalawang mahuhusay na player sa liga. Ano ang masasabi nyo mga kaibigan?